Kyrie Irving at ang depensa ng Los Angeles Lakers, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Coach Jason Kidd inamin naman na nag-struggle daw ang team nila kanina sa 3-point shooting. Lalo at meron lang silang 11 out of 40 beyond the arc. Na ang kanilang ang specialist shooter na si Tim Hardaway Jr. ay hindi man lang nakashoot ng 3-pointer laban sa Lakers, na 0 out of 7 nga ito dito. Na ganun nga din itong si Luka Doncic na bagamat nakagawa ito ng 33 points sa pagbabalik niya sa kanilang pupunan, ay hindi nga ito naging sapat para talunin nila ang Los Angeles Lakers. Lalo at struggle din ito sa kanyang shooting beyond the arc, na meron nga lang itong 2 out of 9 shooting sa 3-point area. Pero ang pinaka nag-struggle daw talaga kanina ay itong si Kyrie Irving. Paano ba naman mga idol sa loob kasi ng 30 minutes of playing time? Ay 12 points, 5 rebounds at 6 assists lang ang kanyang nagawa laban sa Lakers. 4 out of 16 nga ito sa field goals at 1 out of 5 naman ito sa 3-point area. Na parang nga dito kay Jason Kidd ay sa palagay niya daw kaya nag-struggle kanina si Kyrie, ay dahil daw ito sa naging collision nila ni LeBron kanina sa game. Sa first quarter kasi mga idol ay tinamaan ni LeBron si Kyrie habang nasa ere ito. Kaya naman ay napahiga na nga lang ito dahil sa nangyari. At makikita mo nga kay Kyrie habang ito ay nakaupo sa kanilang bench, na medyo nahihilo pa rin ito dahil sa pagkakabagsak nito sa sahig. Pero syempre mga idol ay hindi naman ito sinasadya ni LeBron at agad din naman itong nagsorry kay Kyrie. Nahirapan din kasi talaga mga idol ang Dallas Mavericks sa opensa ng Lakers lalo na sa kanilang depensa. Paano ba naman sa starting 5 na gamit ng Lakers ay both ends sa floor ay talagang solid. Na meron nga daw silang elite na floor spacing na kayang-kaya push ang pace ng laro. Magaling din daw ang kanilang starting 5 sa playmaking. At kaya din daw ng mga ito na makapag-create ng sarili nilang tira. Pagdating naman sa kanilang depensa ay kaya din daw nilang i-lockdown ang kanilang defender. Mahusay nga din daw ang kanilang starting 5 na gumawa ng box out at kumuha ng mga rebounds. Isa pa ay problema din daw sa mga kalaban ng Lakers ang backcourt nila na sila D'Angelo Russell at Austin Reeves. Kaya hindi lang daw itong sila LeBron James at Anthony Davis ang kailangan na limitahan ng mga kalaban. Dahil kapag ganitong version daw ang makikita natin palagi kay D'Angelo Russell ay napakapanganib daw ng Lakers na kalaban. Isa pa mga idol ay maganda ang naging depensa ng Lakers dito sa Dallas at kahit sa mga nakaraan nilang laro. Dahil nga ito kay Jared Vanderbilt na pinahirapan sila Luka Doncic at Kyrie Irving. Madami nga itong mga offensive fouls na nakuha. Nagsiswitch nga din ito sa multiple players sa depensa. At napapanatili din daw nila ang bola sa kanilang possession dahil sa mga offensive rebounds na nakukuha nito. Maganda nga rin daw ang ginagawa ni Vanderbilt na pinupush nito ang bola sa loob ng court. Na kahit nga ito ay coming off the bench ay grabe naman ang impact na dala ni Vanderbilt sa kanilang pupunan. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit lamang ito sa playing time kanina kay Taurean Prince kahit ito ay hindi starter. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito? So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.